Kumusta, mga kaaral? May tanong lang ako sa'yo. May stable ka bang trabaho? May konting ipon? Nakakabayad ng bills on time? Pero pag iniisip mo ang future, parang ganito pa rin ba ang buhay mo after 10 years? Kung oo, welcome sa middle class. At malinaw ko itong sasabihin, hindi masama ang maging middle class. Ang problema, madaling ma-stuck dito. Komportable ka na para hindi maghirap, pero hindi ka pa rin malaya para tumigil magtrabaho. Ito ang tinatawag na middle class trap. At ang way out dyan ay hindi overtime, hindi promotion, hindi bagong degree. Ang sagot ay assets. At sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang 10 assets na kayang simulan ng middle class na Pinoy. Hindi ito para sa milyonaryo. Ito ay para sa iyo. Ano ang asset para sa middle class? Linawin muna natin. Para sa atin, ang asset ay anumang bagay na naglalagay ng pera sa bulsa mo, kahit hindi ka nagtatrabaho sa oras na yon. Hindi kailangan mansyon, hindi kailangan malaking negosyo agad. Minsan, sobrang simple lang, pero tuloy-tuloy ang kita. Ito ang mindset shift. Gamitin ang stable income mo, hindi lang para sa luho, kundi para bumili ng mga bagay na papalit sa income mo balang araw. Ngayon, simulan na natin. Asset number 1. Paupahan, studio unit o bed spacer. Maraming Pinoy ang pangarap ang sariling property. Pero ang mayaman, iba ang tingin. Hindi lang bahay, income stream. Hindi kailangan buong kondo. Pwedeng isang studio unit. Pwede ring maliit na apartment na ginawang bed spacer. Bakit ito asset? Kasi ang tenant mo ang nagbabayad ng hulog mo. Ikaw, nagdadagdag lang ng kaunti. Pagkatapos ng 10 to 15 years, may property ka na binayaran ng ibang tao. Ang middle class na marunong, ginagawang partner ang tenant sa pagbuo ng yaman. Asset number 2. Motor na pinagkikitaan. Paarkila o panghabal. May motor ka ba? Kung pang-service lang, expense yan. Pero kung kumikita ng pera, asset yan. Pwede mong ipaarkila sa mapagkakatiwalaang driver sa fixed daily rate. O kaya, panghabal kapag off ka. Isipin mo to. Isang motor, pero parang may empleyado ka. Ito ang mindset. Bawat gamit, dapat may kita. Asset number 3. Hands-off na negosyo. Vending machine, water refilling. Gusto mo ng negosyo pero wala kang oras? Ito ang sagot. Isang vending machine sa opisina. Isang water dispenser sa maliit na kumpanya. Ang kagandahan nito, hindi ka nakatali. Bisitahin mo lang weekly, mag-refill, mangolekta. Walang staff, walang drama. May pumapasok na pera. Ito ang automation sa level ng middle class. Asset number 4. Skill na naipackage. Ito ang invisible asset. Marami sa atin, akala natin ordinaryo lang ang alam natin. Pero hindi. Marunong ka sa Excel, accounting, design, writing, i-package mo. Online course, ebook, templates. Isang beses mong ginawa, pwedeng bilhin ng daan-daan. Ang oras mo, na-freeze sa produkto. Ang utak mo, naging asset. Asset number 5. Gamit na pinaparentahan. Tumingin ka sa bahay nyo. May camera kayo? Power tools? Drone? Kapag nakatambak, liability yan. Kapag pinarent, asset. Maraming tao isang araw lang kailangan ang gamit. Isang post lang sa Facebook Marketplace, may kita ka na. Ang mindset ng mayaman, lahat ng gamit may potensyal kumita. Asset number 6. Parking space. Sa Metro Manila, ang parking ay parang ginto. May extra space kayo? Hindi ginagamit?
Monthly rent. Walang maintenance. Walang sira. Tahimik pero consistent. Ang space na walang ginagawa, ginagawa mong cash flow. Asset number 7. Urban Container Garden. Asset ba ang gulay? Oo, kung binebenta mo. Hindi kailangan ng bukid. Pasulang, vertical garden, herbs, leafy greens, peppers. Ibenta sa kapitbahay, sa palengke, sa maliit na restaurant. Ang lupa at buto naging produkto. Ito ang farm-to-table na kayang-kaya ng middle class. Asset number 8. Modular furniture for rent. Events never stop. Weddings, debuts, meetings. Simple tables and chairs, pero reusable. Isang set, pwedeng kumita ng ilang libo per event. 2 o 3 events, bawi na ang puhunan. Isang beses kang gumastos, maraming beses kang kikita. Asset number 9. Side hustle brand. Ang sideline mo, hindi lang extra income. Asset in the making. Baking business, printing, online selling. Kapag may sistema na, hindi ka na kailangan laging present. Ang pangalan mo, ang brand mo, nagiging asset. At ang last, asset number 10. Credit score and financial reputation. Ito ang pinaka-underrated. Sa Pilipinas, ang magandang pangalan sa bangko ay asset. Good credit score equals access. Access sa loans, access to opportunities, access sa mas malaking assets. Ito ang susi para palaguin ang lahat ng nauna, pangkapital. Ang middle class roadmap, ganito ang formula. Trabaho, papunta sa unang asset. Unang asset, papunta sa pangalawa. Pangalawa, papunta sa pangatlo. Unti-unti, pinapalitan ng assets ang sahod. Hindi ka titigil bukas, pero sa loob ng ilang taon, baka kalahati na ng income mo hindi na galing sa trabaho. Ngayon, tanong ko sa'yo, alin sa 10 assets na to ang kaya mong simulan sa susunod na 3 buwan? Isulat sa comments na sisimulan ko ang asset number. At kung gusto mong samahan ka namin step by step, manatili ka lang dito. Mag-subscribe sa Aral Yaman TV. Dahil dito, hindi lang tayo kumikita, nagpapalaya pa tayo sa kahirapan.